At kaugnay sa 3 araw na tigil pasada ng Transport Group na Manibela at iba pang issue, kausapin natin si LTFRB spokesperson Atty. Ariel Linton. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, sa initial assessment ng MMDA at ng DOTR, wala raw epekto yung isinagawang transport strike. Ganito ho ba yung sitwasyon sa lahat ng lugar kung saan nagsagawa ng tigil pasada? Well, in general po ay wala naman po nakitang ganong epekto. Kung meron man, may bahagya. No? Dahil napaghandaan po ng mabuti naman ng pamahalaan itong transport tigil pasada. No? So, kaya nga po ang aming pinaghahandaan naman ngayon, itong pauwi. Mamayang hapon. Kung sakaling dahil yung pagpasok, iba naman sa pauwi. Opo. So, kailangan handa rin tayo sa pauwi na hindi may stranded yung ating mga commuters. Saan lugar po kayo magde-deploy ng mga bus na libreng masasakyan mamayang hapon? Ang lead agency po dyan ng MMDA. So, siguro mas kabuti na ang MMDA po ang makakasagot niyan specifically kung saan. Pero yung mga LGU po na identified naman po, right? Paranaque, Quezon City, at iba pa. Okay. May panawagan po yung Manibela na sibakin sa pwesto si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III dahil umano sa pagsisinungaling kaugnay nga sa PUB Modernization Program. Ano pong reaction nyo rito? Well, una, siyempre, ang LTFRB Chairman ay isang presidential appointee. So, yan ay call po ng presidente. Pangalawa, ay hindi naman po we don't find any reason para hingin natin yung pagsibak sa ating LTFRB chairman simply because yung sinasabi nilang may di umano pagsisinungaling sa mga data sa modernization dahil na ipaliwanag naman po ng ahensya, tayo po na ipaliwanag po natin na mukhang hindi lamang po naging maliwanag yung unang pagbigay ng dato. Katulad po nun 86%. Yung 86%, ito po ay it refers to the percentage of the number of units with franchise that applied for consolidation. Ibig sabihin, hindi ito, yung 86% ay yung mga nagpumasok sa consolidation. Opo. Ngayon, yung 43%, yun yung nakatapos na ng proseso. So, yung out of the 86%, yung 43%, tapos na sila, no? Sa proseso. Ngayon, pag ang tinanong, yun lang bang 43% na nakatapos ang pwedeng bumiyahe? Hindi po. Yung 86% po, yung total, makakabiyahe po yun. Kasi pagka nag-file po ng application for consolidation, yung pong applicant already have rights and privileges under the PNP. Ibig sabihin, konfirmado yung unit at may provisional authority, may fuel subsidy at iba pa. So, kaya yun pong unang bitaw na 86%, yun ang nag-apply. Opo. Pero nakakabiyahe na po lahat yun. Attorney, Because mukhang may provisional authority sila. malinaw po para sa inyo ito, pero mukhang sa leadership nitong Manibela, hindi ganun yung kanila nakikitang datos at explanation. Meron ho ba kayong effort na ipaliwanag diretso doon sa mga membro nila na iba yung inyong take doon sa issue? Bukas ang DOTR, bukas po ang LTFRB sa dialogue para mapaliwanag sa kanila na itong datang ito na mukhang hindi po naging malinaw kung ano bang nire-refer nila doon sa 86 saka sa 43%. Okay. Well, sige po, hintayin po natin yung dialogong yan. Meanwhile, ano po update sa panawagang taas pasahe sa jeep at iba pang mga nakabinbing petisyon? Meron pong pandinig na naka-schedule po, in-schedule ng board dyan, but hindi po tayo private schedule dahil 4 na araw pa lang po tayo dito sa
Pero kapag ka nalaman ko na po kung meron pong mga schedule din sa petition for fair increase, ay sasabihan ko po kayo. Okay. Abangan po natin yan. Meanwhile, confident po kayo na may masasakyan itong ating mga kababayan pagdating ng hapon kapag rush hour na pauwi. Meron pong nagmo-monitor po ang mga interagency sa Tigil Pasada. Sige po. No? Opo. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si bagong LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton.